One Under the Cross, in which we'll be featuring speakers from different parishes to talk about the year. Speakers from different parishes to talk about enlightening topics, beautiful stuff in preparation for this week, this Holy Week. And what makes this event more special is the combined efforts of 4 groups. The Chapel of the Eucharistic Lord, Felicidad TC Foundation, SM Catholic Ministry, Acts Catholic Prayer Community. We are all one in this Lenten recollection, one under the cross. In just a little while, our priests will be arriving so they can attend to the sacrament of confession, in which everybody is invited. This will be ongoing even during the recollection proper. And now we proceed to our first speaker. He's a teacher, a preacher, formator, president and pilgrimage chaplain of Catholic Travel Incorporated, parish priest of Santa Maria Goretti Parish Church, commonly known as the Pope Pius in UN Avenue, Manila, to talk about the cross as a foundation of communion and community. Please welcome Father Dave Campos Concepcion. Magandang tanghali po sa inyong lahat. I ask the choir to sing a song to dispose us in this first talk. Welcome to our annual Lenten recollection here in Mega Mall. The cross as the foundation of community and communion. This is the topic that was given to me. To put things into context, I would like to define terms so that we can understand what we are talking about. First, community. Community is simply defined as a group of people living in the same place or having a particular characteristic in common. Having a particular characteristic in common. And we define communion as sharing common attitudes, interests, and goals.
sharing a common attitude, interests, and goals. My dear friends, my dear brothers and sisters, why under the cross? Why under the cross? We are not saved by the cross. We are not saved by the cross. We are saved by the God who was hung on the cross. I want to make it clear. We are not saved by the cross. We are saved by the man hung on the cross. Because the cross without Jesus is nothing. The cross without Jesus is nothing. That cross without Jesus cannot save you. The cross without Jesus is a scandal, an image of suffering, an image of brutality, an image that we despise and perhaps avoid. But because of someone who loved us, embraced that cross, then we look at the cross in a different way. But the only way to look at the cross is to understand there was a God-made man who was hung on that cross. Sana maliwanag po yun. Without Jesus, Mary is nothing. Without Jesus, Mary is nothing. We look at Mary, we venerate her because of her role in relation to Jesus. So the church in general, without Christ, is nothing. The church in general, without Christ, is nothing. We have to put into context what we want to talk about this afternoon according to the topics given to the different speakers. It is Christ that saves, not the cross. It is the love of Christ for us that made him embrace the cross. What is our common interest? Our common goals? And I've been saying this, I've been sharing this, that heaven must be our goal. Heaven must be our goal. From the Gospel of St. Mark, chapter 17 to 22, allow me to read it to you. As he was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not defraud. Honor your father and your mother." He said to him, "Teacher, I have kept all this since my youth." Jesus, looking at him, loved him and said, "You lack one thing. Go sell what you own and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When he heard this, he was shocked and went away grieving, for he had many possessions. What is our goal? Heaven must be our goal. If you will not go to heaven, all of these things is a waste. All of these things are nonsense if you will go to heaven. I know, I hope you want to go to heaven
even though not too soon. Hindi po ba? I hope. But if you have no plan of going to heaven, you don't need to attend a recollection. Ano pa? Our common interest, our communion, is because we want to go to heaven. But not too soon. But others will go ahead. Hindi po ba? Ano? Hindi naman tayo sabay-sabay dumating, kaya hindi kailangan sabay-sabay umalis. Pero, sadyang may mauuna. Hindi po ba? Mauna. Anong sabi nila? Huwag kayong magmamadali, kasi baka hindi pa tapos ang bahay ninyo, nakatunga nga kayo doon. Ano po? Mahirap yung lakad lang kayo na lakad doon kasi wala kayo natirhan. Ano po? Mahirap naman kayo nag-delay. Masyado kayo nagpa-delay. Tapos na ang bahay nyo doon. Baka may taga-grupo doon, i-squat ang bahay nyo. Ano po? Kasi wala namang nakatira. Di pa ba? Ano? Hindi naman tama yun. Di ba? Hindi porke walang nakatira, pwedeng pasukin. Ano po? Kanya-kanyang panahon. Ano po? And what is our attitude? The minimum of the law is the requirement towards this goal. And what is the minimum? To do the law. To do the law. Not to kill. Not to commit adultery. Not to steal. Not to bear false witness. Not to defraud. To honor your mother and father. That's the minimum. That's the minimum. My dear friends, my dear brothers and sisters, you cannot bribe God. You cannot cheat God. The only way to go to heaven is to do the law. That's the minimum. The law is the minimum of love. Ano po? Kaya nga, pag pinag-uusapan natin, no to death penalty. No to death penalty. Hindi na kailangan magpaliwanag ng simbahan, ng obispo, bakit no to death penalty? Kasi nakalagay na doon. You want to go to heaven? Thou shall not kill. Tapos, hindi po ba? Kailangan po ba natin pagtalunan yon? Hindi. You want to go to heaven? No to death penalty. Tapos. Hindi po ba? Manalo man kayo sa debate, hindi ibig sabihin, matatanggap kayo ng Diyos. Tapos na. Hindi po ba? Meron po nagsabi doon, nagbibiro sila, in the coming opening of next coming Congress, may nagbibiro, some of our lawmakers want to amend the law. They want to change the 10 Commandments. Sabi ko, bago ito. Bago. Ano po? Bago. Well, let's give them a try. Ano po? Give them a chance. Sabi, hindi naman namin babawasan. Dadagdagan lang namin. Yun nga, 10, hindi mo magawa, dadagdagan mo pa. Hindi po ba? Ano? Ang pang-11, wag na wag kang magpapahuli. Yan. Pang-12, pag nahuli ka, wag na wag kang aamin. Di ba, ano? Pang-13, pag hindi ka na makatakbo, magturo ka. Mapatunayan mong hindi lang ikaw ang may girlfriend. Di ba, ano? Bakit? Sino bang walang girlfriend ngayon? Sabi niya. Hindi pa ba, ano? It doesn't mean if you legalize it, it will become moral. It doesn't mean if you legalize it, it becomes moral. What is moral remains moral, and what is immoral will remain immoral. My dear friends, my dear brothers and sisters, there is a common temptation to yield to the desires of men. But
If you want to go to heaven, we keep our common interests, our common attitude, and we set only with one goal, and that is heaven. Heaven is our goal. Ano po sabi dito? Go sell what you have and give it to the poor, and you will have treasures in heaven. Hindi sinabi dito, when you sell what you have and you give it to the poor, you will go to heaven. Ang sabi lang, you will have treasure in heaven. Ano pa? You will have treasure. Why? Because heaven is not for sale. Heaven is not for sale. But you can give treasures. You can give treasures. How can we be saved? Come and follow me. Come and follow me. Sabi nila, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk fast, walk alone. But if you want to go to heaven, come follow me. Walk with the community. Walk with the people with a particular characteristic that is in common. My dear friends, my dear brothers and sisters, we focus on the man, the ecce homo. Ano po? Where we say, behold the man, because that man is the foundation of our community and communion. Why? Why in the man? Because in the man, whose name Jesus, we are being reminded that we will be judged according to our relationships. Life is all about relationship. And in this relationship, brothers and sisters, it will be measured according to the love we have given. Kaya nga po sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, ano po sabi niya? Ano po? We are not called to do extraordinary thing. We are called to do ordinary thing with extraordinary love. Ano po sabi ni St. John of the Cross? At the end, everything will be measured in love. Everything. Not simply the good things you have done, but how much love you have given. The challenge is not simply to do the right thing, but to do the right thing for the right reason. There are a lot of people doing the right thing, but for the wrong reason. We will never go to heaven by simply doing the right thing. Do the right thing for the right reason. And the right reason for the right thing is to do it out of love. We never glorify suffering. We never glorify pain. But because of God's love, He embraced even the most brutal way of dying so that we can be saved. He embraced it so that we can be saved. C.S. Lewis called it the necessary evil. The cross is a necessary evil for us to be saved. How God wish He can avoid it, but He cannot. For those who are in the medical field, the surgeon would always say, it is a necessary evil to open you, to wound you, so that I can cure you. It is a necessary evil to wound you. Kailangan kitang sugatan. Kailangan, kung ikaw ay ooperahan ko, kailangan kitang sugatan so that you can be healed. Hindi totoo yung padukot-dukot na ganyan. Ano po? Pa-magic-magic. Ano po? Tapos, yung pala, meron lamang atay ng manok. Sabihin, ay, yan, nakuha ko sa iyo. Ano po?
Kawawa ka naman, may atay ka ng manok. Hindi po ba ano? Di ba? Naniwala ka naman. Di po ba ano? Pinagaling ako. May kinuha sa akin ganyan. Ano? Hindi mo lang tinanong, ano yung nakuha sa iyo? Atay ng manok. Di ba ano? Paano ka naman nagkaatay ng manok? Di ba? Nobody wants to get wounded. But, if you want to be operated, then, your surgeon has to open you. It is a necessary wound to be healed. Brothers and sisters, but we don't want wounds because we are inclined, what? To pursue, what? Three things. Beauty, fame, and comfort. Kaya mahirap sumunod sa Diyos. Kasi hindi naman maganda yung duguan ng mukha. Hindi po ba ano? Meron pong tradisyon, sabi nila sa Bulacan, ano po? Na pagkatapos ng Biyernes Santo, ano po? After the veneration of the cross, in the olden times, there are people who will go from church to church at doon nagsimula yung bisita iglesia. Ano po? And they will all enter the church and with the drama, have you seen the man with the beautiful face? And there are people inside the church will respond saying, we have seen no man with beautiful face, but one who is bruised and ugly. Nakita niyo ba ang isang taong maganda, maamaw mukha? Anong sagot doon sa binibisitang simbahan? Wala po kaming nakita, kundi isang binatang bugbog at duguan. Nasaan po siya? Wala na po siya dito. Kaya lilipat na naman ibang simbahan. Ano po? Yun ang dialogue. Yun ang pinagmulan ng bisita iglesia. Pero sa atin, bisita iglesia, selfie. Ha? Diba? Picture. Anong nakuha nyo doon? Anong meron kayo doon? Last year sa aming altar of repose, ano po? Ang hirap nung kayo ay nagdadasal ng ganyan. Nakatingin kayo doon sa tabernakulo, biglang may tatayo sa tabi, nagpapapicture. Diba? Nawala na. Naiwan tayo kasi selfie. Nakalimutan natin. We have forgotten the sacredness of the occasion. Kasi tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa picture. Hindi po ba, no? Ang hilig natin sa picture. Kaya ang cellphone walang camera, hindi nabibili. Oo. Ang cellphone walang camera, hindi nabibili. Kasi kahit walang load, basta may pang-picture, pwede. Di ba, no? Kaya nga nalilate ang mga pilgrims sa pilgrimage. Kasi picture lang picture. Ha? Hindi nakikinig sa guide, hindi nakikinig sa reflection kasi picture lang picture. Lahat kinukunan ng picture, bato, kambing, puno, CR. Yan ang Pinoy. Magagalit pa. Pag ba't hindi buo? Kasi kailangan kompleto. O kaya sa tabi ng sign. Ano po? Ituturo yung sign para alam nila kung nasaan sila. WC. Ano ibig sabihin ng WC? Toilet. Alam niyo ba yan kung yan? Ano yan, Father? Toilet. Picture na picture. Di ba, ano? Because, well, we want to look beautiful. But my dear friends, my dear brothers and sisters,
Who wants to be ugly? Is there anyone among you wants to be ugly? Wala. Kaya nga gumagastos tayo sa kung ano man pampaganda. Hindi po ba? Pampabana at pampabata. Hindi po ba? Sabi kanina, ba't hindi kayo nagkukulay ng buhok, Father? Ha? Sabi ko, it takes 55 years for God to make it white. Di ba? Why should I color it? Can you imagine God waited for 55 years to make it white? Di ba? Why color it? What's wrong with white hair? Hindi po ba, Hindi natin matanggap na tayo tumatanda. Kaya pag namatay ng 80, nagpapakremate at maglalagay ng picture nung sila'y college. Tabi, Alam ko yung iba sa inyo, anak, ito ha, anak, itong picture na ito ha. Mga minamahal na mga kapatid, aanuhin mo ang ganda kung hindi ka pupunta sa langit. Hindi po ba, Kami mga lalaki, pag gumastos kami ng $250 sa barbershop, paglabas namin, alam mo, bagong gupit kami. Yung mga babae, yung iba, gumastos ng 2,000, pumasok sa parlor, paglabas, yung pa rin ang mukha. Di ba? Hindi nyo alam kung anong maganda Yung mga maitim, gustong pumuti. Kaya glutathione ng glutathione. Ano po? Yung malamang mga puti, gustong umitim. Ang payat, tumaba. Ang mataba, pumayat. Ang kulot, unat. Unat, pakulot. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Hindi po ba? Mga minamahal na mga kapatid, because we forget that we are just pilgrims and our goal is heaven. We want to go to heaven. Regardless. Ilang beses ko yung sinasabi, ay kasi Father, hindi maganda, matanda na. Di ba? Ano bang basihan na magandang matanda? May standard ba tayo? Mahirap yung kayo ay 80 na banat kayo. Ano pa? Pero hindi naman kayo makalakad, nakaganon ka. Kasi banat na, hindi ba ba? Di ba? Ano ba ang maganda? We are tempted to look at the appearance, forgetting God looks at the heart. God looks at the heart. Ang magandang suriin ay ano ang laman ng puso. Hindi po ba? We are tempted to pursue what? Fame, kasikatan. Ano po? At feeling natin, pag ganyan ang suot natin, yan ang brand ng damit natin, yan ang sinasakyan natin, di ba? Feeling natin, tayo ay sikat. Huwag niyong kakalimutan ang kasabihan. Kung sino man ang sikat, isa lang. Sino? Si Haring Araw. Araw lang ang sikat. Ano pa? Di ba? Wala nang iba. Hindi na kayo sisikat katulad niya. Ano pa? Ano man. Bakit? Baguhin mo man ang cellphone mo. Ano po? Merong cellphone magalang. Oppo. Di ba? Magalang. Ha? Magalang. Ano po? Ha? Ha? O kung ano man, ibabalik daw yung 3311. Di po ba? Ha? 3210. Ano ba? Hindi ka pa bayad sa dati mong cellphone, dumating ang iPhone 7, nangutang ka na naman, di ba ba? Bakit? Nung nakuha mo ba yung iPhone 7, nagbago ba ang kausap mo? Hindi naman, di ba? Pag ring yan, nanay mo pa rin, anak, nasa ka na, umuwi ka na. Hindi nagbabago. My dear friends, my dear brothers and sisters, what is in your heart?
beauty, fame, and comfort. Doon tayo magsimba, aircon. Apo ninyo? Ayoko magsimba dyan, manipis ang kutsyon ng kneeler. Di ba? Ayaw magsakripisyo. Ayaw magsakripisyo. Gusto madali. Kaya pag tinanong, sa anong gusto niyong pamamaraan, gusto niyong kayo ay mamatay. Gusto niyo bang nalulunod? Ay! Gusto niyo bang natabunan ng building? Ay! Gusto niyo bang nabangga? Ay! Ano? Anong gusto niyo? Gusto niyo bang kayo nasusunog? Ay! Ha? Anong gusto niyo pamamaraan kayo namatay? Natokhang kayo? Ay! Diba? Anong pamamaraan gusto kayo mamatay? Sana kunin ako habang natutulog. Tama po ba? Pagkatapos ng misa, may namatay. Natutulog eh. Diba? Ha? Huh? Oh. Hindi naman pinagdasal ni Father yon. Kasi pag nakatingin sa inyo, pag tiningnan kayo ng pari, pag kayo nakapikit dyan, malay ko ba kung kayo nagdadasal o natutulog? Diba ano? Walang nakakaalam. Ha? Walang nakakaalam. Mahirap yung pagkatapos ng recollection, may namatay. Ano pa? Natulog eh. Di po ba? Ano? Pero malay ninyo, you want to go to heaven? Teresa of Avila said, the only way to go to heaven is to die. Hello? You want to go to heaven, no? Huh? The only way to go to heaven is to die. So, heaven is waiting for you. It might be tonight. Di ba? Kaya nga, kung alam ninyo, at yun ang inyong panalangin na sana kunin ako ni Lord habang natutulog, abay, magbihis kayo ng maayos. Baka mamaya na eh, di pa ba, no? Ha? Yun namang medyo desente. Medyo desente, ano po? Yung akin pong yumaong spiritual director, si Father Ben Carlos, ano po? Hindi umattend ng misa, hindi umattend ng morning prayer. Breakfast na, pinakatok, akong kumatok. Pagtingin ko, ba't naman kayo naka-clerical, naka-suit? Saan naman kayo pupunta magang-maga? Anong sagot niya sa akin? Nahirapan ako huminga kagabi. O ano ngayon? Akala ko yun na, kaya nagbihis na ako eh. Diba? Ha? Aba! Huwag kayo tatawa-tawa. Ha? Dapat decente kayo. Di po ba? Ano? Nagbibiruan yung mga doktor. Ano po? Nagkukwentuhan yung mga doktor. Libangan nila. Ano po? Ha? Sabi lang ako, Father, mga 2:00, 3:00 lang madaling araw, magdadala dito sa hospital, emergency, ano po, kahit gaano kayaman, magugulat kayo. Ano yung kinagugulat ninyo? Yaman-yaman. Bacon ang brief. Bacon daw ang brief, bacon. Ano po? Anong bacon ang brief? Ha? Yung garter daw ng brief, bacon. Diba, ano? Yung daw garter ng bra, bacon. Ano po? Tingnan nyo yan. Di ba, ano? Ha? Kaya kayo, magbihis kayo. Ano po? Kayo mapagkukwentuhan. Ano po? Ha? The only way to go to heaven is to die. It's not the way how we die that we go to heaven. It is how we live our lives. It is how we live our lives. My dear friends, my dear brothers and sisters, doing difficult things that you hate is what we call stress. Doing difficult thing that you hate is what we call stress. But doing difficult things out of love, we call it passion. You call it passion. It is the passion that we are called to this community of communion of communities.
Passion means to suffer. Not for the sake of suffering, but because of love, I am willing to suffer. Whether you like it or not, our capacity to suffer speaks of our capacity to love. Inuulit ko, our capacity to suffer speaks of our capacity to love. If you don't want to suffer, it means you don't want to love. If you cannot suffer, then you cannot love. Iba po yung sakit sa sakit. Hindi po ba? Pagkamisan yung sakit, naghihilom yun. Nakakabili ng gamot nun sa watsyon. Hindi po ba? Nakakabili. Pero yung sakit, ay, walang gamot yun. Walang gamot yun. The betrayal of husband, of wife, the disrespect of children, the betrayal of friends, walang gamot yun. At pagkamisan, yun ang dahilan kaya ayaw mo nang magmahal. Hindi po ba? My brothers and sisters, the willingness to suffer for greater good is the invitation of the cross. Nung kami maliliit pa, sumasali ako diyan sa sinakulo. Ano po? Pero yun lang pang Biyernes Santo. Ano po? Hindi naman yung buong sinakulo. Ano po? Hindi naman ako mukhang Kristo. So ako yung tagahagupit. Ano po? Ako yung tagapalo. Ano po? Enjoy. Ano po, tagapalo? Ay, syempre, di ba? Dapat feel. Ano po? Ano? Yung mga Maria, taga-iyak lang. Ano? Yung Kristo, ano po? Tagapalo. Ay, pagkamisan, nakakalimot ka. Diyan, nalalakatsan mo ang palo mo. Ano po? Sabi ni Kristo, aba, masakit na. Oh. Di ba? Ay, sorry. Di ba? Ano ibig sabihin? Hindi naman drama ito eh. Hindi naman drama. Na pag ayaw mo na, bibitawan mo na. Hindi po ba? Ano? Hindi drama. Ilang beses ko yan sinasabi. Ang nakakaintindi lang ng panganganak, yung nanay. Hindi po ba? Ang nakakaintindi lang ng panganganak, nanay. Kahit ano sabihin ng mga lalaki, ano po, hindi nyo talaga naintindihan. Hindi nyo naintindihan. Kung gaano kasakit ang mga anak, hindi po ba? Hindi talaga natin naintindihan. Ano po? Anong pakiramdam ng may binibit-bit na hindi nyo maibaba? Hindi po ba? Ano? Ha? Di ba? Nanay lang nakakaintindi nun. Na hindi ka makataob, tagilid ka lang ganyan. Di ba? Ha? Na dati kayo, pa-demure. Ha? Nung kayo buntis, bukaka kayo ng bukaka. Di ba? Ano? Ay kasi wala na talaga eh. Hindi po ba? Tapos manganganak kang ganyan, manganganak ka. Hirap na hirap ka. Hindi po ba? Pero bakit kayang tiisin ng ina yon? For a greater good. For a greater good. That's why there is nothing more painful than being disrespected by someone you have bore in your womb. Hindi po ba, anak? Kaya nga sabi ng ibang nanay, kung alam ko lang na yun ay magkakaganyan, Father, sana nung maliit pa lang, tinabunan ko na ng una ng mukha niya. Hindi po ba, ano? We hate things that is not comfortable. We hate things that will not make us popular. We hate things that will not make us beautiful. But all of these things are simply what? The world tries to offer. To deceive us, to disturb us. That's why Christ gave us a new standard, a new image, a new way. So to remind us of our goal
and that is heaven. The common attitude and the common interest of doing the law, living the law, in the relationship we have in our community. In embracing Christ in this world, passing only as pilgrims in this world. Ano po? You have to accept. You have to accept. When God invites us to embrace Him, ano po? In this world, you will be embracing Him with His thorn, the crown of His thorn. Ano po? Imagine nyo yan. Yapos-yapos mo ang Diyos na may nakapatong na koronang tinik. Pag niyapos mo ang Diyos na may koronang tinik, ang tinik na sa kanyang ulo, babaon sa ulo mo. Hindi po ba? Siyempre, pag bumabaon sa iyo, bumabaon din sa kanya. Hari nawa maintindihan mo kung gaano kasakit yon. Ang problema pag niyapos mo ang Diyos sa mundong ito, yayapusin mo siya sa kanyang dumi, hindi po ba? Sa mga dugo, sa mga sugat na meron siya. Pero ayaw natin yun. Ayaw natin yun. Kaya nga dahil ayaw natin ng hirap, marami mga pangako ang hindi natutupad. Kung ako ay sasabihan ng isang tao kung saan na-meet ko lang at ako'y pagtataksilan, marahil kaya kong sikmurain yun. Pero kung ang magtataksil sa iyo ay nangako sa iyo sa hirap at ginhawa, sa pagkakasakit at kalusugan, hindi po ba? Magsusuot pa ng sing-sing sa iyo, no? At bigla kang tatalikuran, mas masakit yun. Hindi po ba? Kaya nga tayo nahihirapan Kaya nga ayaw na lang natin na ayaw na lang nating magmahal. Ayaw na lang nating magmahal. Trabaho na lang, wala nang personalan. Hindi po ba? Kaya nga kahit sa misa, dumadating tayong hindi mo man lang nakilala ngayong katabi. Ako po ninyo, hindi mo man lang nakilala. Pagdating sa peace be with you, psst, psst, psst. Walang relasyon. Hindi po ba, Ha? Kasi, baka pag nagkarelasyon, masasaktan lang ako. Hindi po ba? Wala na lang kasal-kasal. Live-in na lang, live-in. Hindi po ba, Kasi, magkakasakitan na lang tayo, di ba? Ha? Huwag na lang manganak. Mag-alaga na lang ng aso. Hindi mo. O kaya pusa. Hindi po ba? Yan ang nangyayari sa atin. Ang mahirap niyan, ilang beses ko yan sinasabi, mga magulang, na hindi nyo tinuturuan ang inyong mga anak na kayo salubungin at sila'y mag-bless sa inyo. Ang unang sumasalubong sa inyo, ang inyong mga alagang aso, di ba? At yun ang nasasabihan yung bless, 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 bless. Ha? Baka yan ang pumunta sa langit, hindi ang mga anak ninyo. Po? You have to look into yourself. In what way you have participated in this, communion under the cross? In what way? Father, bakit ang anak ko ang tamad-tamad? Sabi ko sa kanya,
Sabi ko, bakit ho ako yung tinatanong ninyo? Hindi naman ako magulang niyan, di ba? Di ba? Ay baka nung lumalaki yan, hindi nyo tinuturuan. Father, hindi ka ba naiinis na ang mga bata ang ingay-ingay sa misa, takbo ng takbo? Ano sagot ko dyan? Hindi. Ba't naman ako maiinis sa batang yan? Bata yan eh. Mas maiinis ako sa magulang na pabaya. Hindi po ba, ano? Alam mo yung anak mo, takbo ng takbo eh. Pinapabayaan mo. Di ba? Eh kasi sabi ni Kristo, let the children come. Oh. Ay hindi naman sila nagpunta kay Kristo. Hindi po ba? Huwag nating ipasa yung responsibilidad na dapat sa atin. We want to benefit, but we don't want to embrace the cross. My dear friends, my dear brothers and sisters, sabi nga nila, many wants to be forgiven, but very few wants to go to confession. Many wants to be forgiven, but very few wants to go to confession. Di po ba? Nakakahiya kasi kay Father eh. Nakakahiya eh. Ha? Mas nakakahiya sa Diyos. Hindi po ba? Ano? Ay baka maalala ni Father. Ha? Yan ang hindi nyo alam. Ang biyaya ng mga paring nagpapakumpisal, dementia. Di po ba? Ano? Walang maalala. Ano po? Ha? Oh, mangumpisal kayo. Sabi sa akin, Father, pagkatapos ba ng talk, magpapakumpisal ka? Titingnan ko. Pero yung ang aking penance, way of the cross, kneeling. Ano po, ha? Yung mangumpisal sa akin mamaya, kneeling. Ano po? Way of the cross, ha? Sa harap. Ano po? With flagellation. Ano po? But my dear friends, my dear brothers and sisters, ask your family. Look at your own family. Ano sabi ng Santo Papa? The road of the future is the road of the family. You can never go to heaven alone. And sad story, na kwento yun. Nandun ka sa langit, ang dami mong kaibigan, hindi kasama sarili mong anak. Ano po sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? If you want to change the world, if you want to change the church, if you want to change the government, go home and love your families. Because values, attitudes, interests, goals are developed in the family. Developed in the family. How can you expect your children will be praying for you when you die if you have not inculcated in their hearts how to pray? Di ba? How are they going to church if they have not seen you valuing your going to church? We can deceive people, but we can never deceive God. Isang malungkot na kumpisal na aking nadinig. Ang alin? Nangumpisal ang isang lalaki. Sabi niya, ako po'y nangungumunyon. O hindi naman kasalanan niyo nangungumunyon. Anong kasalanan mo? Pero mayroon po akong adulterous relationship. Sabi ko, bakit ka nangungumunyon? Mayroon ka palang, ikaw pala yung nakikiapid. Anong sagot niya? Kailangan ko mangumunyon, Father. Kasi pag hindi ako nangumunyon, maghihinala ang misis ko. Ha? Mahuhulog ka sa bangko pag ganyan ang mga kumpisal. Di ba? Bakit? Ang sabi ko sa kanya, kung makakalusot ka sa Diyos, ako makakalusot ka sa misis mo, makakalusot ka ba sa Diyos? Di ba? Naiiwan lang tayo. Naiiwan lang tayo sa kung ano ang sasabihin. To be in the cross is to be someone who is authentic and truthful to himself. Magandang itanong yan sa mga nakalipas na panahon. Anong kasinungalingan meron pa ako? Ano po? Na kung saan, pag tumatayo ako sa harapan ng cross,
At tinitingnan ako ng Diyos. Hindi po ba? Alam ko kung ano ang sinasabi sa akin ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na ano, ay ako naman ay nagdo-donate, ako naman ay nagsiserve, ako naman ay ganito, ako naman ay ganyan. Hindi. Let us call a spade a spade. Hindi po ba? Let us call a spade a spade. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Hindi natin pwedeng, lukuhin ang Diyos. Kaya nga po, today we're invited to ask the question, who is this community that God has given me? That God has put me to have communion so that I can stand under the cross. Under the cross. Mga minamahal na mga kapatid, ano po ba ang sabi ng Diyos sa John 15:11? Ano sabi niya doon? I have said these things to you so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Hindi lang yung ikaw ay maliligtas. Hindi lang ikaw yung aking pinapatayo sa ilalim ng cross. Kundi ibigay sa iyong kagalakang nararapat sa iyo at sana ito ay lubos-lubos. Hindi po ba? Sapagkat hindi lahat ng tumatawa masaya. Hindi lahat ng tumatawa masaya. Ang ibang tumatawa ay itinatago ang lungkot sa loob. Magandang pagtuunan ng pansin yon. Hindi lahat ng tumatawa masaya. Ang gusto ng Diyos ay maging totoo ang ating kasayahan. Hindi mo na kailangan magpapako dyan. Ha? Anong sabi ni Bishop Sok? Hindi mo kailangan magpadugo. Ha? Mag-donate ka na lang sa Red Cross kung gusto mo. Effective pa yon. Hindi mo kailangan maglakad ng yapak. Mag-donate ka na lang ng sapatos at tsinelas sa mga bahay ampunan. Hindi po ba? Hindi mo na kailangan mang-agaw ng mga bulaklak. Bakit nga ba inaagaw ang bulaklak sa karosa, no? Di ba? Tapos, bibigyan. Ikaw naman, tuwan-tuwa ka, binigyan ka ng bulaklak. Ay, galing yan sa karosa. Di ba, no? Tuwan-tuwa ka naman. Hindi mo alam, ninakaw nila yan. Di ba, no? Bakit nga ba? Bumisita ka na lang sa may sakit. Natatakot ang maraming matanda ngayon. Bakit? Kasi abala na sila sa kanilang mga anak. Di po ba, ano? Kaya nasaan sila? Nasa bahay ampunan. Dinadalaw na lang kung may panahon ang mga anak. Tumatawag, sabi ng isang matanda, doon sa isang bumisita, Ineng, may cellphone ka? Meron po. Pakitawagan mo nga ang number na ito. Sino po ito? Anak ko. So tinawagan, hello, sino ito? Si ganito po. Bakit po? Pinatatawagan ka sa akin ng iyong nanay. Bakit daw po? Gusto ka daw makausap. Sige po, binigay yung cellphone do sa nanay. Sabi, ano naman kayo ng abala pa ng ibang tao? Ba't hindi na lang kayong tumawag sa akin? Nakitawag pa kayo. Anong sagot ng nanay? Kasi naman anak, pag cellphone ko ang ipinantatawag ko, di mo sinasagot. Pag cellphone ko ang pinantatawag ko, hindi mo ako sinasagot. Hindi ba? Ilang beses ko yung sinasabi. Kaya natin magsakripisyo sa mga taong hindi natin kaano-ano, pero madamot tayo sa sarili nating pamilya. Hindi lahat na nagbibigay nagmamahal sa panahon ngayon. Hindi lahat na nagbibigay nagmamahal sa panahon ngayon.
Sapagkat may mga anak na nagbibigay para magtaboy, magpaalis. Ano sabi ng anak? Bigyan mo na nga yan si mama para umalis na. Hindi po ba? Bigyan mo na nga yan para tumigil. Ang kulit-kulit. Bigyan mo na nga yan para makaalis na tayo. So hindi lahat na nagbibigay ngayon, nagmamahal, nagtataboy. Hindi po ba? We want to avoid the cross because it's not convenient. It is not convenient. Kaya tayo nakakagulo-gulo sa traffic kasi ang dami sumasalubong. Ayaw pumila. Hindi po ba? At pag sila'y nakalusot, ang tawag nila sa sarili nila, maabilidad. Maabilidad. Mga minamahal na mga kapatid, pag kayo ay nasuklian ng mali, kulang, galit na galit kayo. Hindi po ba? Pero pag kayo ay nasuklian ng sobra, sorry for the words, tanga ang cashier. Ba't di mo sulit? Ay, bakit? Kasalanan ko ba? Tanga siya eh. Di ba? Pero pag kulang ang sukli, galit na galit ka. Ano ba naman yan? Di ba? When things becomes what? Uncomfortable, we feel it is not fair to us, then, ano nangyari sa relasyon? Many times I've been saying this, that we have to constantly remind ourselves that people must be loved and things must be used. We must love people and use things. The sad story of today, a lot of people love things and use people. Nowadays, people love things and use people. Kilala mo ba yan? Ipakilala mo naman ako. Kasi manghihingi ako dyan. Di ba? Kaya pag wala ng pakinabang, wala ng relasyon. Pag wala ng pakinabang, wala ng relasyon. Mga minamahal na mga kapatid, the cross remain as the foundation of community and communion because it is the most authentic expression of love. The most authentic expression of love. Sa atin, yung ating cross, may tapis pa si Jesus eh. Hindi po ba, Pero ang tunay na kwento, hubad yan. Hubad. Hubo. Naku po ninyo? Kasi talagang ang layunin niyan ay hiyain ang nakapako dyan. Hiyain. But God was willing to be shamed for His love for you and me. Hindi po ba? Kaya nga ang biro natin, huwag sana tayo masusubukan sa ating katapatan na ang alin, na baka pag tayo tinanong talaga, kung tayo Katoliko, baka ipagkanulo natin, hindi po ba? Kung naalala ninyo yung umpisal sa Quiapo, ano po? Bless me, Father, for I have sinned. Anong kasalanan mo? Ako po ay nakabaril. Ano po? Nasaan ang baril? Dala ko po dito. Gusto mo bang ibigay sa akin? Hindi po. Bakit? Nauulit po eh. Ano ibig mo sabihin nauulit? Hindi lang ako ngayon, hindi lang ho minsan ako nakabaril. Ha? Ilang beses na. 5 na po ako. Ay ba't hindi ka sumuko? Hindi ko kaya eh. Ay nung balak mo, bakit ka nangungumpisal? Para mabawasan po ang bigat ng aking dibdib. Ano ba talaga dahilan kung bakit ka namamaril? Galit na galit ako sa mga tao, Father, na naniniwala sa Diyos. Di ba, anak? Oh, tatawa-tawa kayo kung kayo nagpapakumpisal doon. Ano po? Kaya yung mga nangungumpisal doon, kinakapkapan eh. Di ba, no? Baka may baril. Ano pa? Tapos tinanong nung nangungumpisal, ikaw ba, Father, naniniwala ka pa ba sa Diyos?
Di ba? Ano sagot ni Father? Well, paminsan-minsan. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Di ba? Yun ngang pila eh. Yun ngang pila, di ba, no? Yung pila, ang haba ng pila. Tapos, maputi lang ang buhok mo. Ay, ang senior po dito, senior dito. Kahit hindi ka senior, ay, Di ba? Para lang makalusot sa pila, di ba? Yung po mga buntis dito, ay, oo. Hindi ka naman buntis, mataba ka lang. Pero galit na galit ka pag sinasabihan mo ang taba mo. Di ba, ano? Kung makapagsabi kang mataba, di ba? Pero pag may pakinabang, ay, di po ba? Dito po mga senior, ay, hindi pa ako senior, di ba? Magbabayaran na, sino po may senior? Ako. Sayang ang 20%, di po ba, ano? Mga balimbing tayo sa sarili natin, di po ba, ano? Ilang beses ko yung sinasabi. Kung makapagreklamo ang iba sa atin na sila'y matanda na, di po ba? Matanda na kami, hindi na kami pumipila, di po ba? Nagpunta ako sa San Francisco. Ano po? Sabi ng stewardess ng PAL, sabi niya, this is a miracle flight, Father. Bakit ano po ibig sabihin ng miracle flight? Ang sumakay po dito, 45 na naka-wheelchair. 45? Opo, and paano naging miracle flight ito? Pagbabaho sa San Francisco, 10 na lang sila. Ibig sabihin yung 35 nakakalakad na. Di ba, ano? Bakit nag-wheelchair? Ayaw pumila. Di ba, ano? Sinong una makakapasok? Pilay. Di ba, ano? Mga minamahal ng mga kapatid. Huli yan ng Diyos. Huli yan. Ano po? Ha? Kayo din. Ano po? So how are we going to do about it? How? Well, 3 things. I always use the acronym LPG. LPG. Alam niyo yung LPG? Liquefied Petroleum. Pag nakakita kayo ng LPG, maalala niyo ito. Sabi ni Father, LPG. Listen, pray, and give. Listen, pray, and give. The only way to live in communion under the cross, we must learn to listen to one another. Listen to one another. To understand, not for a debate. Hindi na marunong makinig ang mga bata. Hindi na marunong makinig ang mga mag-asawa sa isa't isa. Hindi na marunong makinig ang mga anak sa magulang. Hindi po ba, anak? Hindi na nakikinig. Hindi ka patapos, sumasabat na. Kaya tayo nagkakagulo kasi hindi na nakikinig ang tao sa isa't isa. Ano sabi? Joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. Kapag merong sumisigaw, ibig sabihin merong hindi nakikinig. Tama po ba? Pag sumisigaw ang nanay, ibig sabihin ang anak hindi nakikinig. Hindi po ba? Pag sumigaw si Mrs., ibig sabihin si Mr. hindi nakikinig. Pag sumigaw si Mr., ibig sabihin si Mrs. ay bingi. Ano pa? Hindi nakikinig. Mga minamahal na mga kapatid, ang problema sa mga nakikinig, pinakikinggan lang ang gustong marinig. Hindi pinakikinggan ang mga bagay na dapat marinig. Hindi po ba, ano? Listen to understand. Kaya hindi tayo lumalago. Hindi natin iniintindi ang ating mga pinakikinggan. Listen. Listen to one another. Listen not only with your ears, but with your eyes and with your heart. Bakit ba yung mga nanay, alam nila, kapag umiiyak ang kanilang mga baby, ay basa ang diaper niyan. Bakit? Alam niya, parehas lang naman ang tono ng pag-iyak, hindi po ba? Kasi nanay yun eh. Ay, umiiyak. Ay, ano yan? Gutom yan, gutom. Hindi po ba?
Alam ng nanay. Dahil naintindihan ng nanay sa kanyang pakikinig ang pag-iyak ng anak. Ano po ninyo? Pero ngayon, hindi na nakikinig. Hindi na tayo nakikinig. Pag ayaw natin, tinutulugan natin. Hindi po ba, anak? Tinutulugan natin. Hindi na tayo nagdadasal. Pray. The relationship to listen is a relationship in communion with one another. To pray is our relationship with God. Learn to pray, not just to recite the prayer. And the one requirements about prayer, you must know how to listen. Our greatest mistake in life is to do the right thing, but it is not what God wants you to do. You do the right thing. But seldom nowadays, people ask the question, ito kaya ang pinagagawa sa akin ng Diyos? Ito kaya? Ito bang pag-attend na ito? Ito bang pinagagawa sa inyo ng Diyos? Hello? Magandang itanong yon, hindi po ba, anak? Ito ba talaga? Kasi baka meron kang may sakit na iniwanan sa bahay para lang umattend dito. Baka mas ikinalulugod ng Diyos o ikalulugod ng Diyos na kalingain mo ang isang may sakit sa bahay kaysa nandito ka. Listen. Pray. Pray. And the bottom line of listening and prayer is when we are able to give. When we are able to give. We give not because we have extra, but because we know how it feels to have none. We give not because we have extra, but because we know how it feels to have none. Hindi po ba, no? Sa daming trahedya ngayon, sa daming calamities, ano po? Naalala ko tuloy, nung Yolanda, itinambak lahat ng relief good sa San Carlos Seminary. Ano po? Magso-sort out kami. Maghahanap kami ng volunteer. Ano po? Volunteer. Ha? Seminarista, kahit sino na lang. Ano po? Isusort mo yung mga bagay. O para dito, para dyan. Ang hirap nung kayo ay makakakuha kayo ng mga damit na hindi mo alam kung basahan na o hindi pa. Na hindi nyo, mas makaka-insulto ito sa bibigyan mo eh. Na yung kumot, kasya ang tao sa butas. Di ba, no? Hindi mo alam kung para saan yun. Di ba? At ang isang classic, sabi nung bata, nakakuha siya ng malaking panty. Sorry for the words, ha? Ang laki ng panty. Ano po? Wala nang garter. Ha? Sabi niya, ay! Sabi ko, ano naman? Ano ito, Father? Ano? Ay para hindi ma-skandalo yung bata. Sabi ko, itabi mo yan, pangsala yan, pansala. Ano pong pansala? Pag ikaw ay nagpakayod ng niyog, pag pinagaan mo, ganyan. Para lang hindi ma-skandalo ang bata. Pero magandang itanong yon, bakit naman nagbigay pa ng ganon? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, you want to live in community and communion? Well, you ask yourself. Because the moment you have seated there and you put a bag beside you because you are reserving it for someone who is coming. Tapos na antok, wala pa siya. Ha? Hindi nyo may pamigay, baka hindi in communion yan. Baka hindi in communion. Maganda pagtunan ng pansin, wag na tayong lumayo pa. Hindi po ba, ano? Suriin natin ang ating mga kalooban. Teka muna. Yan. Ha? Magandang sinusuri ang oras. Eksakto! 2:00. Di ba, ano? In communion to you. Di ba, ano?
Brothers and sisters, learn to listen. Learn to pray so that you will be able to give. So every time you see an LPG, LPG, ano po? Listen, pray, give. Di po ba, ano? Maganda yung pag-uwi natin, may maalaala tayo, ano po? Ano? Wala na tayong LPG. Listen, pray, give. Di ba, ano? Ha? At least may maalaala kayo. Ano po? 7 kilos LPG. Listen, pray, give. Ha? Maganda yung mayroon tayong acronym. Di po ba? Because the first person, the first community that should experience it is our own family. If you want to walk fast, walk alone. If you want to go to heaven, walk with the community. And the smallest community is your own family. Brothers and sisters, nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Dumating tayong walang dala, aalis tayo ng walang dadalhin. Hari nawa, mag-iwan ka na magandang alaala. At kung ang iyong mga magulang na matatanda ang maunang umalis, hari nawa magpabaong ka na magandang alaala. Hindi po ba? Pagtapos ka na sa pamilya, then isama mo na ang iyong kapwa. Upang pag sila'y tumitingin sa iyong kabaong, ay, patay na pala yan. Oo, di ba, ano? Ano sabi ni Father Eric Santos? Maganda yung kinukuha kang ikaw ay malusog pa, bata pa. Para pag ikaw ay tiningnan sa kabaong, ang sasabihin ng tao, sayang naman, bata pa. Di ba, ano? Kasi pag matandang-matanda na, ay, namatay din. Ha? My dear friends, my dear brothers and sisters, whether you like it or not, some will stay longer, some will go ahead. But we are just pilgrims in this world. The only way to go to heaven is to love, and the minimum of love is to do the law. What is our goal? Heaven is our goal. Hope to see you there, but not too soon. Amen.